My dear brothers and sisters, today we celebrate a feast that goes back as early as the 4th century, a day when the Church honors and venerates all the saints, those known, but also those who are unknown, those who have been officially declared as saints by the Church through the process we call canonization, but also those who have not yet been formally declared saints by the Church, and yet they are with God in heaven. We celebrate, remember, and honor all the saints. And when we recite the Creed, we say, I believe in the communion of saints. That is precisely what we are celebrating today. We celebrate today the communion, our connection, our relationship with the saints. Because the saints are human beings like us. The saints are our brothers and sisters. And yet, even though they are like us, they have achieved the glory of God in heaven. That is why we remain connected to them. Hindi dahil nandun na sila sa langit, nagtagumpay na sila, kinalimutan na nila tayo at wala na tayong koneksyon sa kanila. Yung mga santo nandun sa kaluwalhatian ng Diyos, pero konektado pa rin tayo sa kanila. That is why we pray to the saints. We ask the intercession of the saints. And the saints pray for us. The saints intercede for us. Kaya't pag tumatawag tayo sa mga santo, Saint Joseph, anong sinasabi nating response? Pray for us. Pinagdadasal nila tayo, nagdadasal tayo sa kanila. The communion of the saints. But my dear brothers and sisters, more than just remembering and honoring all the saints, this day is really about remembering God's dream for all humanity. Yung magandang pangarap ng Diyos para sa ating lahat. That is what we remember today through the saints. Madalas po nagtatanong tayo, tinatanong natin ng Diyos, Lord, ano ba talaga ang gusto mo para sa buhay ko? Kapag dumarating tayo sa mga thresholds, crossroads ng buhay, tinatanong natin ng Diyos, Lord, ano ba talaga ang plano mo para sa buhay ko? What do you want for me? What do you want for my life? Ano ba talaga ang direksyon na tatahakin ko? Ano ba ang desisyon para sa aking buhay? May mga nagtatanong sa Diyos, Lord, para saan ba talaga ako? Mag-aasawa ba ako? O pinapapasok mo ako sa kumbento para magmadre? O sa seminaryo para magpari? Lord, saan ba talagang trabaho ang para sa akin? Lord, anong course ang dapat kong kunin? Tinatanong natin ng Diyos sa kanyang gusto para sa ating buhay. But the truth is, God has only one dream for all of us. And that one dream of God is that all of us may be holy, that all of us may be saints. Ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat ay ang lahat tayo maging banal, lahat tayo maging santo. Kung anuman ang landas na ating tatahakin, anuman ang bukasyon na ating pipiliin, ang dulo ng lahat ng ito, sana tayo ay maging santo. Kung magpapari ka, dapat santong pari. Kung mag-aasawa ka, dapat santong husband and wife. Kung ito ang pipiliin mong trabaho, dapat banal ang iyong pagtatrabaho. The end goal of everything, of all our paths, should be that one dream of God for all. Our holiness, our sanctity, that all of us may be saints. That is why St. John in our second reading today reminds us of who we are. St. John tells us,
See what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. That is our identity. We are children of God. Tayong lahat ay anak ng Diyos. And if God is our Father and we are His children, and God who is our Father is holy, then we, His children, should also be holy. Kung yung tatay natin banal, edi dapat tayong kanyang mga anak banal din. And so holiness is not foreign to our nature. Holiness is in fact part of our DNA because we are children of the Holy God. Dapat hindi nating sabihin, hindi ako santo, hindi ako banal. Naku, malayo ako sa pagiging banal. Hindi tayo malayo sa pagiging banal. Nandyan yan sa kalooban natin dahil tayo ay anak ng Diyos. Kapag sinabi natin, hindi ako banal, naku, malayo ako sa kabanalan, parang sinasabi rin natin, hindi ako anak ng Diyos. Kaninong anak ka kung ganun? If God is our Father, and God is in heaven, then heaven is also our true home. Where our Father is, there we should also be. Hindi ba yung bahay ng ating tatay, bahay ng ating magulang, bahay din natin yun. At dun tayo umuuwi sa bahay ng aking magulang. And so in our first reading today, St. John tells us of a vision of heaven. That is God's vision. That is God's dream, where all of us belong to that crowd of countless saints standing before God, wearing white garments, united in love, gathered to worship God. My dear brothers and sisters, heaven is our true home because we are children of the Father. If our second reading tells us who we are, sino ba tayo? Anak tayo ng Diyos. And our first reading tells us where we are destined to be. Saan tayo dapat mapapunta dahil anak tayo ng Diyos? Sa langit. Our gospel today reminds us of how we can be true children of God. In our gospel, Jesus teaches us about the Beatitudes, the pathways to saintly life. And Jesus tells us that if we live out the Beatitudes, kung tayo'y mapagpakumbaba, kung tayo'y banayad, kung tayo'y may takot sa Diyos, kung tayo'y maawain, kung tayo'y gumagawa ng daan para sa kabutihan, kung tayo'y handang usigin para kay Jesus, ang pangako ni Jesus, ang gantimpala ay langit. Rejoice and be glad, Jesus says, for your reward will be great in heaven. My dear brothers and sisters, today is not just a day to look up and feel small. Minsan pag tinignan natin yung sarili natin, kumpara sa mga santo, sasabihin natin, malayo pa ako. Today is not a day to look up and feel small. Today is a day to look within and remember what God's dream for us is. That we may be saints. Not successful, not famous, not rich, not powerful. God's dream is that we may all be saints. That we may all be one day be with Him in heaven. That is God's beautiful dream for all of us. The question is that also your dream for yourself? Kung ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat ay maging santo, maging banal, makapasok sa langit, yan din ba ang pangarap natin para sa ating sarili? Kapag tinanong tayo, anong pangarap mo? Anong pangarap niyong mag-asawa? Anong pangarap niyo sa inyong mga anak? Anong pangarap niyo bilang isang pamilya? Maisasagot ba natin ang pangarap namin ay maging banal? We want to be a family
of saints. Minsan yung mag-asawa, ang tingin ba natin sa isa't isa, nagtutulungan tayo para maging banal ang bawat isa? Mga magulang, ano po yung pangarap ninyo para sa inyong mga anak? Minsan sasabihin ng mga magulang, gusto ko maging successful yung anak ko. Gusto ko maging mayaman yung anak ko. Ang pangarap ko sa anak ko, sana maging matagumpay na doktor o abogado. Ngayon po, pag tinanong yung mga magulang, ano ang pangarap mo sa iyong mga anak? May mga nagsasabi ng gusto ko yung anak ko maging congressman. Gusto ko yung anak ko maging senador. Gusto ko yung anak ko maging contractor. Yan na ang pangarap ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Pero mga minamahal na mga magulang, sana kapag tinanong tayo, anong pangarap mo sa iyong anak? Sana masabi natin, gusto ko yung mga anak ko maging saints, maging banal. Sana ang pangarap nating lahat magtulungan para maging banal, maging santo tayong lahat. At hindi po imposible ito. Kung titingnan po natin yung kasaysayan ng ating simbahan, napakaraming mga pamilya ang naging santo. If you remember the family of Saint Therese of Lisieux, si Saint Therese, santa. Pero yung kanyang mga magulang, si Saint Louis and Zélie Martin, yung kanyang magulang, santo't santa din. Si San Isidro, kilala natin lahat, San Isidro Labrador. Yung kanyang asawa, si Santa Maria de la Cabeza, santa rin, mag-asawang banal. And if you are interested, read about the family of Saint Bernard of Clairvaux. Si Saint Bernard of Clairvaux, yung kanyang magulang, santo't santa, Saint Tessiline and Saint Aleph. At ito silang magkakapatid, 5 sa kanila ay santo. Kaya nga may librong sinulat tungkol sa pamilyang ito, ang title ng libro, The Family That Conquered God. Imagine, the whole family are saints. Sana yan ang pangarap natin para sa ating sarili. Huwag mababaw lang yung pangarap para sa ating buhay. Huwag mababaw yung pangarap para sa ating pamilya. Let us dream with God. Let us own God's dream for us. And so today, my dear brothers and sisters, let us not just only admire and honor the saints. Let us see ourselves among them. Let the saints remind us that God's dream is for all of us to be saints. Let us not settle for anything less.